Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, sobrang napaka-spoiled at saka ang kulit ni Alden dito mga kasembreros. So marami pala tayong items dito mga kasembreros ha. So ito na nga no, ang kulit kasi sina Mitch at saka si na Baby Avi parang i-spoilin ni Pops Alden, sabi dito, Avi turo mo bili ni Tito So hindi ko alam kung sumama si Mitch dun sa sa Vietnam mga kasembreros or dati pa to sa Thailand nila na kasi kaka-upload lang ni Mitch mga kasembreros na asawa nga niya ni Coach Mauro mga kasembreros. So ay Mitch hindi pala sana pala ito girlfriend ni Prince Bernas mga kasembreros or Benmar. So so ito ay dito hindi ko alam kung recent or sumama siya sa Vietnam. Kasi di ba si Sir Alden sa Thailand humabol lang talaga siya kahit na hindi naman talaga siya dapat So pero ito pa recent so baka sumama nga siya sa Vietnam mga kasus para suportahan si Sir Alden mga kasembreros dun sa Danang. So yun po So ang kulit talaga pag Sir Alden yung siguro ninong mo or tito mo sa talagang talagang kahit anong gusto mo parang you can't say no challenge mga kasembreros yung ginagawa ng mga vloggers ngayon. Parang pag mayaman ka na sobra na ang dami ng sahod mo, sige turo mo lang kasi bibilhin ko lahat ganun mga kasembreros kahit ang worth niya ay 100,000, 50,000 ganun. So yun po mga kasus ang kulit ni Sir Alden. Pero wag naman sanang abusuhin. Pero si baby lang naman pero pag mamalaki na kasi yung mga nasa comment section ang kukulit nila sa Pops Alden baka naman ako rin kahit mga matatanda na mga joker mga to joke lang nila yung mga kasembreros. And then ito usap-usapan to ngayon sa social media kasi parang si Sir James Reid ang parang nakita nilang bagong katambal ni Ma'am Catherine Bernardo. Parang pahiwatig lang naman kasi si James Reid ay based sa kanyang recent interviews magkakaroon siya ng teleserye ng bagong project mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine din si Ma'am Catherine ang alam ko talaga dito na gagawin niya is yung yung Elena 1944 mga kasembreros. So ito parang pinag-connect lang ng Catherine kasi kung di ba may Kathniel, may Kathden, may Kathdon si Donnie mga kasembreros na hindi naman mangyayari. Tapos yun nga si Kath Mark, si Mayor Mark. Tapos ito naman si James Reid, mga Catherine naman sila. So pero hindi parang sa akin hindi malabo mga kasembreros, pinag-connect lang ng pinagdugtong-dugtong lang ng Catherine fan ang tao dito ang videos na kung saan ay parang pahiwatig ba na si Sir James ay may bagong teleserye or project this year. Tapos si Ma'am Catherine din ay gagawa ng project after nga ng vacation mga kasembreros. So actually parang wala namang vacation si Ma'am Catherine kasi gumagawa rin naman siya ng mga endorsement at saka mga shoots mga kasembreros So pero yun po so may Catherine na nga kaya soon. So parang sa akin hindi ito mangyayari mga kasembreros pero abangan na lang natin. And then ito so ang GMA mga kasembreros so ito muna si Sir Alden pala ay nagpost ng kanyang Instagram stories. Sabi dito the 16 best Filipino restaurants in Los Angeles. So yung niya parang compilation niya ng kanyang ng June highlights mga kasembreros, yung mga ganap niya noong nakaraang buwan. So nung pumunta ito sa LA nga mga kasembreros. So mga pagkain of course according to Eater Editors. So nagpa-picture din dun yung parang mga Filipino restaurants dun sa Los Angeles, California mga kasembreros. Grabe talaga naghanap din sila ng Pilipinong Pilipinong restaurant mga kasembreros. Kasi talagang tangkilikin ng sariling atin. Iba kasi talaga kapag Pinoy. Tapos iba rin yung mga foreigner mga kasembreros. Yung warmth ba, yung kumbaga pa yung init ng pagtanggap, yung feeling at home ka kahit nasa ibang bansa ka, na iba yun mga kasusunod. Kaya yung mga Filipino communities sa ibang bansa, marami rin ganun mga kasembreros, like yung, di ba, yung
bayanihan nila nung tsaka yung pagtangkilik nila no, sa Hello Love Again mga kasus, doon mo nakita talaga yung warmth at tsaka yung support ng Filipino fans. Sabi nga ng mga foreigners, kapag may the number one fans sa buong mundo ay mga Pinoy mga kasembreros, no? Sila Ma'am Catriona Gray talagang mapa-witness at makaka-testify doon mga kasembreros alam sa pageantry. Minsan nasobrahan na lang mga kasembreros. And then ito, ang cute ito mga kasembreros kasi parang kinumpay lang ng isang fan ang mga childhood pictures ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Sabi dito, wow, ang ganda talaga ng idol ko. So ito no, tapos naging teenager na siya hanggang sa lumaki na siya ng lumaki mga kasembreros. Ang cute no, walang halong chemical kasi natural yung beauty niya ever since mga kasembreros. May siguro mga enhancements, pero pag sinabing retoke, parang wala mga kasembreros. Hayaan na lang natin ang mga bashers mga kasembreros ha. Hindi, joke lang po, pero yun po siya mga kasembreros. And then ito, yung GMA Network ay na-feature no kahapon of course or kagabi si Sir Alden sa newsfeed nila. So GMA News Online or GMA Integrated News mga kasembreros, yung headline nila is Alden Richards graces Danang Asian Film Festival in Vietnam for Out of Order. So talagang tapos yung picture ni Sir Alden mga kasembreros. So sabi dito siya, the Asia's multi-media star jetted off to Vietnam to grace the third Da Nang Asian Film Festival for his upcoming film Out of Order, which he both directed and starred in. Sparkle Jimmy Artist Center shared photos of Alden at the film festival via social media on Wednesday. And sabi pa dito, Out of Order, which also stars Heaven Perelejo and Noni Buencamino, premiered in the competition section of the film festival, which runs until July 5. So yun po mga kasembreros. Now, supportive talaga ang GMA Sparkle Artist Center mga kasembreros kasi nga talent nila yun no. Tapos 14 pala sila no na kamapa competitors mga kasembreros. Ang dami, list of Asian in competition films. So Abel, Black Dog, Abel, hindi ko alam kung Abel, Cain at Abel pala dito sa atin no. So mga foreigners ito sila mga kasembreros. So number 14 yung Out of Order na world premiere mga kasembreros. Grabe no, international world premiere kasi may iba dito, international premiere, world premiere. So sa kanya is world premiere, grabe. Ibang level si Pops Alden, parang may something na favorite na ang mga so hoping na manalo siya mga kasembreros. And then ito of course yung prayer ni Sir Alden, sabi niya dito sa thank you, dear God, thank you for the transformative call of Romans 12:2 that I should not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of my mind. I'm grateful that you've given me the freedom to choose your ways over the world's. Please help me to discern your good, pleasing, and perfect will as I surrender my thoughts to you. Renew my mind daily, Lord, so that my decisions and actions align with your truth and bring glory to your name. In Jesus' name, Amen. So, grabe no, yung mga tao kasi pag nadadala sa mundo, hindi na sila magkakaroon ng time sa Biblia, pero si Sir Alden talagang good example siya mga kasembreros. Amen and amen, Pops Alden. And then ito, captions ito no, or nakuha, captures dun sa parang moment nila ni Sir Alden mga kasembreros sa Vietnam nung parang nasa entry or nag-ano sila sa film festival section or area mga kasembreros, na kung saan ay parang inaano niya si Mama Ten, no? Parang may tinatanggal siya sa mukha ni Mama Ten mga kasembreros. Sobrang cute nila mga kasembreros. So yun po mga kasembreros ha. And then ito last item natin, si Ma'am Catherine, na sobrang ganda ng in-upload ng dito, ng isang Catherine admin mga kasembreros. Nakakulay pink siya. Tapos classy na classy ang dating. So medyo matagal na itong photo na ito mga kasembreros ha. Pero in-upload ko lang kasi sobrang cute ni Ma'am Catherine sa kulay pink niya na ito na damit. So yun po. Pero abang-abang pa kayo, yan lang actually sa ating Catherine items. Pero abang-abang pa po kayo kasi meron pa po tayong tag to vlog as usual. Ngayon po ay July 3, 2025. Ang bilis ng panahon. Thursday na po mga kasembreros ha. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and
pagpalain po ang bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasombrero. Sana po ay pakinggan po natin. Ang buong chapter po ito ng Psalm 103 ha, ang title, Unlimited Love and Benefits. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. Grabe, no? He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. For He knows our frame, He remembers that we are dust. So grabe, no? Alam ng Diyos na tayo po ay isang alikabok lamang. As for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children, to such keep His covenant, and to those who remember His commandments to do them. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His word, heeding the voice of His word. Bless the Lord, all you His hosts, you ministers of His, who do His pleasure. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Grabe mga customers. Alam nyo, nakakalunod kung isang dagat, kung isang ilog, kung isang ocean or sea, mga kasambreros, ang pagmamahal at saka ang benefits ng Panginoon sa atin ay nakakalunod po talaga. And ang Psalm 103, yung buong chapter, binasa ko kasi walang itulak kabigin mga kasambreros, sobrang ganda. At saka kumaga pa unlimited, dito natin nakikita na ang Biblia ay hindi lamang po mga rules and laws or batas na do's and don'ts mga kasambreros. Ang Bible po ay kalahati nito ay promesa ng kumaga pa ng mabubuti at saka unlimited na love at benefits mga kasambreros. Kaya wag po tayo matakot magbasa ng Biblia. So ang chapter na ito ay nag-indicate no ng kumaga pa ng kabutihan ng Panginoon, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang awa mga kasambreros. So ang beautiful passage na yun yung sa 103 verses 1 to 5 ay napakaganda nito mga kasambreros na pasimula no na tumatawag sa atin ng i-bless natin ng Panginoon. No, bless the Lord, no, bless the Lord, bless the Lord. Nagre-remind na hindi natin kakalimutan yung kanyang mga blessings, yung kanyang mga benefits na binibigay sa atin mga kasambreros. And ang samista ay in-encourage tayo na kumapa and the reader, mga reader na mga nagbabasa mga kasambreros na papurihan at kumapa itaas ang Panginoon mga kasambreros sa ating buhay habang tayo po ay nabubuhay. No, remember no, ang kasi ang isa sa mga best practices or best na traits or ugali ng tao dapat mga kasambreros ay yung alalahanin ba yung kabutihan na naidulot ng nanay mo, ng kapatid mo o ng kung sino man dyan mga kasambreros na nagiging parte ng iyong buhay. Kapag may mga mistakes sila, may mga pagkakamali, for example nanay mo or kapatid mo, isipin mo yung mga good things. Kaya yung mga good things na nagawa nila sa iyo para mawala yung galit mo or mawala yung
yung tampo mo, for example, no? Yun ang iniisip ko mga kasambreros, or ginagawa ko na kapag nagkakamali sila, iniisip ko yung mga magandang bagay na iniisip nila mga kasambreros. And ganun din ang sa atin sa Panginoon mga kasambreros. Ang Diyos natin ay nagbibigay ng challenge, yes, but hindi niya yun ikinakatuwa mga kasi. It's just a matter of developing and improving and strengthening na pinapalakas yung ating pananampalataya mga kasambreros kapag tayo po ay may challenges, no? And sometimes tayo rin naman kasi ang may dahilan. Tayo naman ang kumbaga nagkukusang magplano at gumawa. Ang choice natin ang naging dahilan kung bakit nagkaganyan yung ating sitwasyon mga kasambreros. No one is to blame ng ating mga situations ngayon mga kasambreros, kasi ang ating sitwasyon ngayon ay bunga ng ating mga choices dati. Okay? Ang choices natin ngayon, magbubunga yan after 2 years or after 3 years, 5 years, 10 years mga kasambreros. That is why we have to make our choices right and wise mga kasambreros. So ang sinasabi dito na mention, di ba, ng Panginoon sa Psalm 103 na forgiving all iniquities is a powerful reminder of the concept of grace in the Bible. So ang iniquities mga kasambreros, ito yung kasalanan, kaya yung mga nagawa nating mga kamalian mga kasambreros, and reminder ito sa atin ng concept ng Biblia na grace, yung grasya ba. So sasabi nga natin na ng Biblia itself mga kasambreros, ng salita ng Panginoon, na ang Biblia ay hindi lamang wag yan, yung parang pulis, ano naman yan, ano naman to, bawal yan, bawal. So hindi lamang ganun mga kasambreros. It's kung pa ang concept ng Biblia, or yung pinaka-theme niya talaga is pag-ibig, pangako, grace mga kasambreros, the story of mankind mga kasambreros, the story of God and mankind. So ganun siya, it's a love letter, no? Hindi po siya puro commandments lang, puro batas. Hindi siya Philippine Constitution mga kasambreros, 1987 Philippine Constitution na puro batas yung nakalagay mga kasambreros, no? It's about the ultimate, the great love of God sa tao. Ito yung clear at saka readable at saka powerful mga kasambreros na reminder sa atin na ang Diyos once and for all ay si Jesus Christ ay pinako sa krus, no? At saka yung dakilang pag-ibig niya, paano ito nilikha, and so on mga kasambreros. Throughout the Bible, we see examples of individuals who were forgiven by God despite their shortcomings. So one of the most prominent examples is that King David, who committed adultery and murder, yet found forgiveness and restoration in God's mercy. So that's 2 Samuel 11 to 12 mga kasambreros, at saka Psalms 51. So marami tayong shortcomings, kaya marami tayong failures kasi sa human form, bilang mortal mga kasambreros ay nagkakasala talaga tayo. Okay, tayo po ay isinilang na may original sin, kung kaya hindi tayo perfecto. Every human being, kahit na presidente, kahit na hari, kahit na reyna, kahit na prime minister, kahit na leader of the leaders mga kasambreros, kahit na pinakamayaman, pinakatanyag, pinaka-famous mga kasambreros, ay nagkakasala kapag tao mga kasambreros. Only God is perfect. So every shortcoming, no, kahit nga si King David, di ba, nag-commit siya ng adultery kay Bathsheba, tapos pinatay niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah mga kasus, para maangkin niya si Bathsheba, ay grabing kasalanan, but God forgave him. This forgiveness points to God's love for His people and His desire for reconciliation with them. So the imagery, God healing yung itong verse naman na preceding verses mga kasambreros, na healing, healing all diseases mga kasambreros, speaks to His power as a healer. So Jesus heals the sick in numerous accounts in the Bible. Example dito sa verses nga natin ay Matthew 4:23 to 24 at saka Matthew 8:16, and so many things and so many instances pa mga kasambreros na siya po ay nagpagaling. So yung pinaka dito mga kasambreros, yung pinaka punot dulo ng parang theme, yung gist, yung summary, yung buod mga kasambreros ng Psalm 103 ay yung dakila at saka unlimited talaga na pag-ibig ng Panginoon, kasi from eternal to eternal to eternal mga kasambreros ang kanyang pag-ibig sa atin. So kung parang na-speechless ka minsan ng kadakilaan ng Diyos, kasi nga ganun siya kabuti, ganun siya kamapagmahal, ganun siya tapat mga kasambreros. So yun na talagang yung pinakahuli nga dito
ay reminder sa atin ng compassion din, no, ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. Kasi hindi lahat sabi dito, those who fear Him, sa mga may takot sa Diyos, mga kasambero. So, hindi, may mga wicked, may mga taong walang panahon sa Diyos, may mga taong walang relasyon sa Diyos, walang connection sa Panginoon, but they are enjoying life, no, nasa steady at saka stable yung kanilang financial aspect, for example. Pero hindi ibig sabihin nun ay ang Diyos ay nalulugod. Kapag ikaw ay walang panahon sa Diyos, kapag ikaw ay walang personal na relationship sa Panginoon, mga kasambreros, ay yun po yung delikado. Okay? Yun po yung fatal, mga kasambreros. Yes, you enjoy your physical and yung physical life natin dito sa lupa, material life, mga kasambreros, but yung kaluluwa natin, no, let's check and parang magpakonsulta tayo sa Panginoon kung ano na ang kalagayan ng ating kaluluwa by praying, by reading His Word every single time, mga kasambreros. Kapag hindi natin dapat pinapatapos ang araw na hindi tayo nakakapagbasa ng Biblia, mga kasambreros, kasi ng pagkain ng ating kaluluwa. Kung ang ating physical body ay 3 times a day kumakain, ang ating pong kaluluwa ay dapat din pong mapakain, mga kasambreros, araw-araw. Alright? So, yun po, no? Talagang grabe. Na-speechless tayo ng Psalm 103, mga kasambreros. So, kung ay gusto ko pa sanang basahin siya sa Tagalog, kaso sobrang haba na, baka mabagot kayo, mga kasambreros. Pero talagang pag-blessing, promises, love, forgiveness, compassion, at saka reconciliation ng Panginoon ng pag-uusapan. I can sit down all day long, mga kasambreros, na pag-usapan ito at ipagmalaki yung kanyang kabutihan. Hindi ang atin, mga kasambreros, hindi ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Alright, so yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, full of love, source of mercy and forgiveness and benefits, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros. Paalam po. I love you.